Pagkatapos nga namin magsikain dyan, ay nagpahinga nga lang saglit and then nagkanya-kanya na naman gawa dito sa kubo. Hi guys! Ito nga pala ang karugtong ng video ni in-upload ko nga kanina yung aming day 4. So yun na nga, pagkatapos namin magpahinga dyan, nagkanya-kanya na naman kaming tuka nga sa aming mga ginagawa dito sa kubo. Araw na to ay kailangan nang matapos yung bubong ng kubo na to. Kaya ayan, yung nakatuka dun sa bubong ay si Tito. Yung asawa ko naman ay magsisimula na nga siyang maglalagay o magsusukat ng pangdingding. Habang busy nga din sila sa mga ginagawa nila ay naisipan ko nga din ditong magtabas-tabas ng konti. Ewan ko ba, pero ang sarap kasi sa pakiramdam na kahit napakainit ng panahon ay ang dami mong pwedeng gawin. Yun bang parang hindi ka mapakali na wala kang gagawin? Kasi nga, ang dami pa talagang pwedeng gawin sa lupa na to guys. Ang dami mo pa pwedeng itanim dito. Kaya siyempre, bago mo matataniman ay kailangan mo munang linisin tong mga damo. Sa tingin ko kasi kung ako lang nandito, ang dami kong pwedeng magawa dito. Pakalawak din ang taniman ng kahit ano, kahit gulay. Naku, kung ako lang talagang titira dito o mamamalagi, ang dami kong pwedeng itanim. Wala namang problema sa pandilig guys dahil nga mayroon ngang balon dito. Magtiyaga ka lang mag-igib para nga idilig sa mga itatanim mo dito. Ang ngayon kasi kung ano lang ang matatanim namin ng asawa ko ngayong uwi namin dito o bakasyon, yun lang muna. Hindi pa naman kasi pwedeng pabayaan o iwan ang tindahan namin sa Maynila. Kailangan muna namin makaipon-ipon guys para nga sa kung sakali na nagbago na ang isip namin or gusto na namin tumira dito ay kailangan meron din tayong pera. Mahirap nga naman magpabigla-bigla nga ng desisyon tapos wala ka pang pera. Ay naku naman. Siyempre, bago kami tumira dito guys ay meron na kaming bahay. Konting tiis pa sa tindahan namin sa Maynila guys. Pipilitin na nga namin makaipon ulit para nga pampabahay. Hindi naman siguro masamang mag-manifest guys. Manifest lang tayo ng manifest. Anong masama doon? Hindi masama yun. Sa totoo lang, ang dami ko pang plano sa lupa na to. Hindi ko rin alam guys kung makakatanim kami ng niyog ngayon. Pero yun talagang inuwi sana namin ng asawa ko. Magtatanim kami ng saging, niyog at yun nga paggagawa ng kubo dito para nga tuluyan pag uuwi kami. At bukod doon, ang titirahan nga din ng magtitingin-tingin ang mga tanim dito. Pero kailangan makasingit-singit din kami ngayon ng pagtatanim ng saging. Kahit ilang puno lang, ang importante meron lang kaming pagkukunan ng mga sohi nito pag ito'y lumago. Ang dami pa talagang walang tanim sa lupa na to. Mga hindi pa po nakakaalam o baguhan nga pala dito sa page ko o followers ko. Ang binili pala namin nito, mayroon kaming nasakop na mga niyog. Kaso medyo matataas na nga ang niyog at tapos nagkaroon kami ng issue. Kaya nagdesisyon agad kami ng asawa ko na nga ipaklereng na nga yung mga niyog na yun. Wala naman kasi kami at nasa Maynila at wala naman magtitingin-tingin. Basta hindi ko nasasabihin kung anong issue, basta ang ginawa namin ipinaklereng namin tapos. Wala na silang kakawitin. Diba? Kaya ang gagawin nga namin ni Mr. Haponi ay kailangan makapagtanim talaga kami dito ng panibagong niyog para masasabi na kami na talaga ang nagtanim nito at wala na kayong pakialam dito. Cheers! Hindi naman katagalan sa pagtatabas-tabas ko dyan ay bumalik din agad ako. Tiningnan ko lang kasi yung bunga ng langka at meron nga itong magugula. Ay nako, meron na naman kami magugulay sa susunod na araw. Ito nga pagdating ko dito, naggagamas-gamas o nagtatanggal ng damo ang biyanan kong babae at saka yung anak ko. Bago nga kasi makulong yung mga damo na yan dyan ay kailangan malinis na sila. Pinusukatan na kasi ng asawa ko guys yung magiging sahig ng niyang kubo. Akala namin noon na marami pa kami makukuha na kalap dito guys. Yung gagawin sanang pangsahig o pangdingding ay naku, wala naman kaming nakuha. Kaya ang ending, ayan, bumili na lang ng kukulambor at saka plywood. Sa wakas nga guys, ay palukuhan na lang ng kubo ang kulang dyan sa bubong. Itong asawa ko nga hindi pa rin tapos magsukat-sukat para nga dito sa pangsahig ng kubo. Papasalamat nga ako na kahit papaano ay mayroon akong asawa na ganito kasipag. Charis. Aba guys, tingnan naman yung kubo na gagawin namin ngayon. Sila-sila lang ang gagawa at tulong-tulong. Sumasakit nga ang katawan ng asawa ko dyan guys dahil nga naninibago siguro siya at matagal na panahon din siyang hindi nakapaggawa ng mga ganito. Kaya isa yan sa pinagpapasalamat ko guys na at least ang asawa ko ay marunong ng mga ganitong gawain. Hindi ko na problema ang mag-upa sa ibang tao, sa kanya pa lang ay okay na. Sila lang ang magtutulong-tulong niyan hanggang matapos ngayong kubo na yan. So yun na nga guys, iiwanan pala namin dyan si Tito at saka si Mama. Sila lang muna ang tutulog ngayon dahil hindi pwedeng iiwanan ang mga gamit na yan na ganyan. Syempre, maging sigurista tayo dahil magkano din ang mga binili dyan. Sa
So ito na nga, pauwi na nga kami at bukas na lang ulit kami babalik dito. Nakakapagod ngayon pero pagtapos na yung kubo na yan ay naku maaluwan na. So paano guys, hanggang dito lang po muna. Thank you for watching. See you in my next vlog. Maraming salamat. Bye!